araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula sa panibagong serye ng pag-aaral natin sa unang Pedro. At tayo po ay nasa chapter 4, verse 7 to 11. Okay. At ang pamagat nga po ng ating paksa ngayon ay ang tungkulin ng isang mananampalataya o Kristiyano sa isang masungit na mundo. Okay? At hayaan niyo po na tayo ay muling tumayo at ating basahin ang salita ng Panginoon. At basahin po natin kung sabay-sabay. Tayo po ay tumayo muli. Sabi dito sa verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang iyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikatinabang ng lahat. Okay. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ipapurihan sa magitan ni Jesucristo. Sa kanyang karangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Okay. So again, ito yung pag-aaralan po natin simula ngayon at ilang linggo natin pag-aaralan tungkol sa tungkulin ng Kristiyano sa masungit na mundo na ito. Okay. So tayo sa ngayon ay makita natin ng iglesia ngayon ay kailangan ng agarang espiritual na revival o muling pagkabuhay. Ang espiritual na ito ay muling pagkabuhay na mangyayari lamang kapag tayo bilang mga Kristiyano ay magsisimulang gawin ang ating spiritual na tungkulin natin. So, kailangan po natin ng spiritual revival sa church ngayon. Okay? At ito po ay makikita natin yung mga bagay na ito na ating pag-aralan ay patungkol po sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dapat sundin natin ang plano ng Diyos na nag-design dito sa mundo na ito. Okay? At kinakailangan po ay sumunod po tayo. Okay? So, kailangan lang po natin ng revival at ito ay dapat maging seryoso ang bawat Kristiyano sa bagay dito. Okay? At ang malungkot po ay nangyari po sa ngayon ay simula po ng nag-umpisa yung dekada 90 ay nangyari po rito ay naging popularized institutionalization ng church. Okay? At ang tawag nga po doon ay mga, diba, may mga pop singer, no? Meron din po tinatawag na mga pop Christians o pop Christianity. Okay? Ano po ba ito? Okay? Ano po bang ibig sabihin ito? Ito ay isang uri ng Kristyanismo na kanais-nais sa lipunan. Okay? Very attractive ito sa lipunan, sa society. Okay? At sa katunayan, ay lalong nagiging katanggap-tanggap sa lipunan habang lalong inaalisan nito ang anumang nakakasakit na mensahe. Okay? So, kaya po ito popular na Christianity kasi ang purpose nito ay yung maging katanggap-tanggap sa madla. Okay? At hindi nga po sila nangangaral ng mga offensive message. Okay? Naikwento po ni Pastora Ronnie na doon sa Tulos ay ipinapangaral po nila yung tungkol sa yung wag kang mangangalunya. Sa Batangas pala, dahil nga po mahal ang magpakasal doon kasi may kaugalian doon, may sabit-sabit pa. So, kailangan ay in grande. Yung iba doon, nag-i-live na lang. So, may mga miyembro o umaten doon sa church na hindi po sila kasal. So, sinasabi niya po yun at sabi nga po ng dalawa na nagsasama sabi niya, tinatama kami, pastor, sa yung mensahe. Kaya ang ginawa nila
ay pumunta kay Mayor at nagpaksal. Okay? And then after noon ay gagawa pa rin sila ng church wedding. Okay? Tapos meron din umaten na isang lalaki doon, sabi niya pastor daw siya, pero sabi niya hindi namin pinapangaral yan sa aming church. So ayaw nila yung ganung klaseng pangangaral, nakaka-offense. And isang araw, nakita nila nagtitinda yung lalaki yun, pero suot babae. So, medyo alanganin pala. Kanyang buhay. So, tayo kung makita natin, yan po ang nangyayari. Marami pong church na ganyan na kita natin na hindi na po sila nangangaral ng mga offensive na mga mensahe. Last week ay diniscuss po natin tungkol sa mga kasamaan, kalasuan, sa pag-iinom, sa mga pagpaparty, di ba? Hindi na po binabanggit yan. Pero yun po nakalagay sa Biblia. Hindi pwede natin hindi banggitin po yun. Ang nakakalungkot nga po, mayroon na ang church ngayon ay iba na po yung kailang mindset. Nakasentro na po sa tao, sa self-centered living na. At a time ng kanyang psychology sa church na, o ano yung kaisipan ng tao, kaya nagiging popularized na siya yung Christianity. At yung nagiging po silang praktikan. At ang laging tanong nila, gumagana ba ito sa akin? Ang tanong pa rin nila, ano ang magagawa nito para sa akin? So, nakasentro sa sarili. At ito pa, masaklap, gaano karaming tagumpay ang may dudulot nito. So, they're looking for success. At hindi lang yan. How much money it will bring in. Okay? So, yun po ang kailang mga programa, magkano ang perang papasok nito. So, yun po ang nakakalungkot na nangyayari po sa maraming church ngayon. Sa halip na magbigay at pagpupugay o honor sa Diyos. Okay? So, nung araw ay nakalagay po dyan, worship that pleases the Spirit po sarili. Ngayon po, hindi natin ginawa yun. Sabi ko, hindi po tayo man-centered, kundi we worship that honors God. Kasi ganoon na po ang nangyari. Okay? So, at yan po ay makikita natin ngayon, yung mga church na yan, ay makikita natin sa mga Christian television, Christian radio, at makikita natin na maraming mga celebrities at entertainment ang pumapalit sa worship. Okay? So, yan po ang nangyayari. And then, ano pa yan? Natin. So, yung local church po ay nagiging past becoming a comfort zone. Okay? Christian country club na lang, community center with less and less redemptive impact, very little threat against sin. Okay? So, gano'n na lang po. Parang club na lang po, nagiging tambayan na lang, okay? Isang community center, pero wala pong pagliligtas. Kasi nga po, hindi natatalakay ang patungkol sa kasalanan na dapat silang magsisi. At yun po ang purpose talaga ng church ay gamitin tayo para sa pagliligtas. Okay? So, ang tendency po, okay, ang popular Christianity has a tendency to make the basis ng kailang faith something other than the Word of God. Okay? Hindi na po nakasalalay sa salita ng Diyos. Ito po ay nakasalalay sa kailang karanasan. At ang basis din po ng kailang faith ay nakabase sa kailang emosyon. Kaya malungkot, saya ka, paiyakin ka. And also, ang basis ng faith ay solving problem at hindi na po sa theology. Okay? So, yan po ang nangyayari po sa popular Christianity. Again, the focus ng popular Christianity and the pop church has not only moved away from the biblical basis of faith, but it has moved away from the persons of Jesus Christ. So, lumalayo na po sila sa biblical na batayan ng pananampalataya, lumayo na rin po sila sa pagkatao ni Kristo. Okay? Ang nangyari po, may isang bagay o something or someone else is on the center. Okay? Hindi na po si Kristo.
So, napapalitan na po talaga si Kristo. Kaya makikita natin yung iba, pag sikat, artista, sila pumupunta doon sa church na yun. At nakakalungkot, okay? At ginagamit nila yung mga celebrity at ibang tao para lang makalapit o umattend sa kanilang church. Okay? So again, it is the celebrity, it is the evangelist, it is the project, it is the fundraising campaign, it is the new building, it is the miracle supposedly, and so-called healing, it is anything and everything but Jesus Christ. Okay? So yan po makikita natin. Marami pong mga himala, pagpapagaling, at nawawala na po si Kristo. Okay? Nakita niyo, siguro, alam niyo yan. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung sino-sino yung mga nangyayaring mga church na yan. Okay? And of course, sa ganyang church ay nagpo-flourish din po yun, yung environment, okay, na easy bilibilism. Okay? Ibig sabihin ay madaling paniniwala. Itaas mo lang yung kamay, pumunta ka lang sa unahan, bumili ka lang ng panyo o whatever, ay murang ebanghelyo. At kaya lumalaganap at dumadami po sila. Okay? Nasaan na po yung Christ-centered faith? Nawawala na po. Okay? Hindi na po si Kristo ang mensahe ng mga churches na ito. Okay? Bagamat binabanggit yung pangalan ni Kristo, pero ang nakapokus po ay ang tao. Ang mensahe po ay patungkol kung paano mo isosolve yung problema mo at kung paano ka magiging komportable sa buhay mo. Okay? So, ang pop Christianity, focus on the church. Okay? Ang focus ng simbahan ng mga Kristiyanong pop ay hindi gaanong interesado sa ikalawang pagparito ni Jesucristo. Okay? Dahil yun ay magiging katapusan ng kailang kasiyasiyang paglalakbay sakay ng particular na train na ito. Okay? So, itong mga pop Christianity to ay hindi sila interested sa topic o sa second coming of Christ. Kasi pag dumating si Kristo, tapos na yung pagsasaya nila. Okay? So, they don't like, hindi sila interesado sa topic na yan. Okay? Pero, bansinin natin sa ating pag-aaral ngayon, ay yan po yung ating tatalakay. Okay? And then, the focus po rin po ng pop Christianity, ay on something other than holiness. Hindi na po tinakalakay ang patungkol sa holiness. Ang gusto nila, yung happiness o kaligayahan o satisfaction o kasiyahan. Yan po, kaya nakasentro yan eh. Hindi nila tinatakal yung maging banal ka, pagsisihan mo yung kasalanan mo, pwede, paano ka lang magiging happy at masatisfied. Ang pagtugis po nila, the pursuit of the church today ay nakabatay hindi sa salita ng Diyos at hindi na po nakapokus kay Kristo. At ang kailang layunin ay hindi na nga holiness, kundi happiness. Okay? Sabi niya, may isa tayo kung saan ka masaya. Okay? Gawin mo kung saan ka masaya. Yan po yung sinasabi natin, whatever makes you happy, whatever satisfies you is what you pursue. Yan po ang itinuturo ng mga pop Christianity o pop church. Okay? So, mapapansin po natin na ito po ay walang kagagawan po ni Satanas. Gusto niyang i-destroy ang church at para hindi natin magawa at sundin yung gusto ng Panginoon. Ano ba yung dapat gawin natin? Ang magiging basihan o batayan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang object o yung layunin ng ating pananampalataya ay si Kristo. Yan po, ang purpose o layunin natin ay maging kawangis tayo ni Kristo. Okay? At ang pinaka-goal po ng ating pananampalataya ay yung kabanalan. Sa popular Christianity po, hindi na po yan. Nawawala na yung salita ng Diyos, hindi na po si Kristo ang sentro, at nawawala na nga po yung kabanalan. Pinapalitan po na lang ng kasiyahan. So, para sa kanila, there is a new basis of faith. Ayan yun, yung kanilang karanasan. Masaya ba sila? Kaya yung pong force nila
masaya, may games, may party, outing, okay? So, happy-happy lang. So, yun po ang kanilang basihan. Masaya kami doon sa church na yun. May kainan, may kape pa, may tinapay pa. Diba? Yun lang. May Christian ako kasi natin ako sa faith. Okay? So, hindi po yun. Okay? Pangalawa, ang new object ng faith nila ay yung kanilang mga bayani o heroes nila. Yung mga celebrity nga po, yung mga programa nila, ang ganda yung programa namin. Yung aking spiritual na kaharian. O ano man yun. Okay? At ang kanilang layunin ay sa kanilang buhay ay yung kaligayahan, hindi ang kabanalan. So, lahat pong yan ay strategy po ni Satanas na ginagawa sa church niyo. Okay? Ngunit, makita natin, ang tanong ay, ano ang kailangan natin upang magdulot ng muling pagkabuhay sa iglesia? But what is going to take to bring a revival sa church? Saan tayo dapat nakapokus? Yan po ang tanong. Okay? Paano tayo mamumuhay upang hindi mawalan ang ating kapangyarihan at upang maging kapakipakinabang sa Diyos? Yan po yung mga bagay na dapat nating talakhayin, paano tayo marirevive, ano yung dapat na maging pansin natin, at paano hindi dapat mawala yung kapangyarihan, at paano tayo magiging kapakipakinabang sa Diyos. Okay? Yan po ay tatalakhayin natin sa verse 7 to 11, at ang lahat ng ito ay makikita natin na itinuturo patungkol sa mga talata na ito, paano tayo paggamitin ng Panginoon. Pero bago yun, para po maintindihan po natin ang ating pag-aaral, lagi po natin gagawin. Pag tayo nag-i-interpret o nagbabasa ng Biblia, titingnan natin yung background. Ano ba yung nasa isip ng author? Sino ba yung unang niyang sinusulatan? Ano yung kanilang karanasan? So, diyan po makita natin, alam natin si Pedro ay hinahango niya po ang mga mananampalataya na siyang talagang original na kanyang sinusulatan. Tandaan po natin na sila, nagkalak po sila. Sila na po ay pinag-uusig, sila po daw ay sinisiraan, sila ay dinudusta, sila ay inaabuso, sila ay nagdurusang Kristyano. So, yun po yung karanasan ng mga sinusulatan ni Pedro. Sila din po ay nabubuhay sa isang napakahirap at masungit na mundo. At sa bawat kabanata ay tinatawag niya sila na magtuon sa katotohanan, mag-focus sa truth, focus on the Lord Jesus Christ, and focus on the holy living. So, mapapansin natin na sa kabila ng mahirap yung karanasan nila, imbis na mag-give up sila, ay mag-focus po sila sa salita ng Panginoon. At kumbaga, ibig sabihin niya, ni Pedro, be sure you keep the basis of your faith, the Word of God. Hindi sa karanasan nyo. Yung karanasan nila, masaklap na, inuusik sila. Diba? Kung hindi ka totoong Kristyano, ay talagang itapakwil mo na yung pananampalataya mo. Tama? Kasi inuusik ka eh. Pinahihirapan ka eh. Pero sa kanila, kahit nakakaranas na sila ng pagsubok sa buhay, alam nila yung pananampalataya nila ay nakabase sa salita ng Diyos. At pangalawa, sila ay nakafocus sa person of Jesus Christ, sa persona ni Jesus Christ, and also be sure to keep the goal of your faith ay yung holiness. Yan po ang ninanais. Kasi makita natin yung sa 1 Peter 1:6, di ba? Kayo maging banal sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay isang banal. So, yun po yung makikita natin na minimiti o sinasabihan niya ang mga mananampalataya no, sa kabila na sila ay inuusik, manatili pa rin silang banal. Okay? So, sapagkat sa magiging, pag sila'y naging maka-Diyos, mamumuhay ng sila ng may huwarang dalisay at kaaya-aya na buhay kahit na kailangan mong magdusa sa proseso. So, sa kabila ng iyong naranasang mga paghihirap, okay, yun ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay maging magandang huwaran sa buhay. Okay?
na talagang sa kabila ng iyong naranasang paghihirap, gagamitin ng Panginoon yun para ikaw ay talagang maging mabuting patotoo sa iba. Okay? So, makita natin dito ang mga iba't ibang mga motibo para sa kanilang Kristiyanong pamumuhay sa pagdurusa. Okay? So, alam nyo, doon sa aming naatinan na pastoral conference, mayroong isang topic doon tungkol sa God's sovereignty in our suffering. So, kahit po may suffering po tayong nararanasan, nandoon ang Diyos. Isang halimbawa na lang po ay yung paghihirap ni Joseph, di ba? Yung nakita natin na inggit yung mga kapatid niya, di ba? Ibinenta siya, tapos naging alipin siya, nakulong pa siya. Nakita nyo? Ang dami niyang pinaghirapan. Pero sabi nga niya sa bandang huli, sabi niya sa mga kapatid niya, you meant it for evil. May ginawa kayo talaga. Masama talaga ang inyong ginawa. But God meant it for good. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa kabila ng merong masamang karanasan na affliction, si Joseph naroon. So ganito rin po yung makikita natin na sinasabi ni Pedro sa mga sinusulatan niyang mga mananampalataya, sa kabila ng iyong paghihirap na yan, ang Diyos ay hindi kayo pinababayaan at marami kayong matututunan. Okay? So dito po nga natin, magsasummarize po tayo para yung mabuhay na ng Christian life sa kabila ng meron tayong suffering. Yan po yung pinag-aralan natin. Review lang po natin yan, yung pinaka-outline ay sa 1 Peter chapter 1 hanggang chapter 2 to 10 ay binabanggit niya dyan ang tungkol sa mahalagang kaligtasan. It is our precious salvation. Kung mapapansin niya sa verse 9 and 10 ng chapter 1 na talagang ang mga Kristiyano ay mayroong mahalagang kaligtasan na nakamit. Okay? At sabi nga, higit pa ito saan? Sa ginto, di ba? Kaya para malaman mo, yung ginto, dumadaan sa proseso yan, kung dalisay talaga o puro yan. Okay? So, napakahalaga ng kaligtasan nito, kaya dapat itong hingin ang pinakamahusay mula sa iyo. Okay? So, kung talagang nakatanggap ka ng kaligtasan ito, ay talagang may kaakibat na testing ka. Okay? Magamit mo yan. Pangalawa, na makita natin sa pangalawang section ay yung sa chapter 2, verse 11 hanggang chapter 4, verse 6, at yung nakakaraan natin mga serye, ay dyan, sinasabi po dyan na dapat tayong mamuhay ng banal sa gitna ng pagdurusa. Kita nyo, laging may suffering, okay? Na sa kabila ng yung una, makita natin part ng kaligtasan natin ay meron tayong suffering. Kasi nga, ang pananampalataya mo ay katulad ng ginto, yung ginto, dinadaran saan? Sa apoy para itest. Kasi nga maraming nagsasabing Christian sila ligtas sila Itetesting yan ng Panginoon. Okay? Para malaman mo, okay, at malaman ng inyong leader o pastor, talagang totoo nga, daraan kayo sa testing. Pag kayo ay dumaan sa testing at lumayo pa at nagtampo ka sa Diyos, ay hindi ka talaga. Totoo yan. Fake ka. Okay? Pero kung talagang ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng iyong suffering naranasan, okay? Yan ay totoo. Kasi nga, lalabas. Pagkatapos mong testingin, lalabas ang best para sa iyo. Pangalawa, makita nga natin dito na yung present situation mo. Okay? Kaya sabi niya na dapat kayong mamuhay ng banal sa gitna ng pagdurusa. Hindi lamang dahil sa inyong mahalagang kaligtasan, kundi dahil sa inyong kasalukuyang kalagayan. Okay? At ang kasalukuyang mong sitwasyon ay tinatawag kang maging isang komunidad na nagpapatotoo gaano man ito kahirap. So, ang totoong mananampalataya sa kabila ng iyong nararanasang sitwasyon, kagaya ng nangyayari noon, na sila'y pinapersecute, pero hindi sila gumaganti ng masama. Sila ay nagiging community o witnessing community na talagang nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kasi nga, ino-obserbahan tayo nila.
Naalala ko yung ating unang mga vacation Bible school doon sa Ilaga. Okay? Ang unang umatin doon, bata at babae. Yung mga asawa nanonood lang. Tagadala lang ng mga kahoy, yung panggatong. Nanonood lang sila, observa lang sila ng observa. The following year, mga masisipag na yung lalaki. Sila na yung nagkagawa ng bahay-sambahan. Nakakita kasi nila. Totoo yung ating pananampalataya. Kasi alam nyo, napakalayo kasi. Buti may nagtsatsaga talaga. Hirap talaga pumunta ko. At yung nga pong retired teacher na may-ari siya ng lupa, ay nag-donate po siya talaga ng lupa kasi nga natutuwa siya na tayo ginamit ng Diyos at pumupunta doon kahit malayo yung lugar, mapangit yung parsada. At nabiyayaan po sila na makarinig ng Ebanghelyo. So doon po makita nyo na bilang mga Kristiyano, kahit mahirap yung ating sitwasyon, tinitiis po natin yan kasi may tumitingin sa atin. Inoobserbahan tayo ng komunidad kung totoo ba tayo bilang mga mananampalataya. Okay. Ngayon naman, dadako tayo sa pangatlo at ito po yung ating mismong paksa, yung third section, ang ikatlong bahagi ng sulat at sinasabi niya, dapat mong ipagpatuloy ang iyong Kristiyanong pamumuhay na katuon saan? Sa salita ng Diyos, kay Kristo, sa kabanalan, hindi lamang dahil sa iyong mahalagang kaligtasan at sa iyong kasalukuyang sitwasyon, kundi sa pangatlo, ito ay dahil saan? Sa kanyang personal na second coming. Okay? So, mamumuhay tayong banal. Okay? Dahil, darating na muli ang Panginoon. Okay? So, yan po yung ating tatalakayin. Okay? Ayan po yung sinasabi sa verse 7 ng chapter 4. Kung sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. And then sa verse 13, sabi niya, sa halip, magdala kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ano pa? Sa chapter 5, sabi niya, at pagparito ng pinunong pastor ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona na hindi kukupas kailanman. So dito makita natin sa mula chapter 4 verse 7 hanggang sa chapter 5, ito ay may tema tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? At yan nga po ay hanggang sa siya'y dumating dito at taglay-taglay niya ang maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Okay? So, makita natin from the suffering church, hinikayat ni Pedro na tingnan natin yung sa kabila ng iyong kahirapan, tingnan nyo yung yung salvation nyo, tingnan nyo yung sitwasyon nyo, at tingnan nyo yung second coming. Okay? Lahat letter S, suffering church, salvation, your situation, and second coming. Okay? So, these three sections, okay, na makita natin, ay nakalatag ang pangunahing motibo kung bakit tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Okay? Anong reason? Ano yung motivasyon? Ano yung paghihikayat? Unang it is because of your precious salvation God has given us. Dahil sa kaligtasan ibinigay ng Diyos para sa atin. Pangalawa, it is because of our present situation, kung saan tayo ay magiging mga saksi. Okay? So, yun po ang purpose kung bakit ang mga Kristiyano, kung simula nung ikaw yung magsisi, binago ng Panginoon, hindi ka makikabit sa langit. Hapasin yun? Iniwan ka pa rito para ikaw ay magpatotoo. Okay? At ang pangatlo, because of your personal of the personal second coming of Christ. Okay? Kaya tayo mabubuhay ng matuwid, banal,
ay dahil hindi lang dahil sa niligtas tayo ng Panginoon o dahil magiging tayong patotoo, mabuting patotoo, kundi dahil sa muling pagparito ng ating Panginoon. Okay? So, yan po yung makikita natin na talata na ito. Pero, bago po ang chapter 4, okay, meron pong mga reference pa na patungkol sa second coming. Hindi po lang po yan nag-umpisa sa chapter 4. At makikita nga natin yan sa verse na makikita natin na doon pa lang ay tinatawagan tayo na mamuhay ng banal batay sa kawalang hanggan na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung mga verse na yun. Ano yung verse na yan? 1 Peter chapter 1 verse 13. Kaya sabi niya, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahan kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. So binabanggit na po dyan ang patungkol sa pagbabalik ni Kristo. Okay? And then sa chapter 2 verse 12, sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hitil ninyo, upang kahit na pinaparatangan niya kayo ng masama, okay? Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. So, yan po makita natin na kahit pinaparatangan niya na tayo ng masama, okay? Eh, balang araw, pagdating ng paghuhukom, ay talagang magpupuri sila, mali pala sila. Nagkamali kami. Okay? So, dyan mo makita natin, bago mag-chapter 4, sa chapter 1 and chapter 2, nabanggit na po ang patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya dito sa ating pag-aaral sa section 3, dito makikita natin, mayroong dalawang bagay na nagsama. Okay? Ano yun? We are to live a godly life. Okay? Dapat daw po tayong mamuhay ng may kabanalan sa gitna ng pagdurusa. Kasabay ng ikalawang pagparito. So, we can expect na habang hinihintay natin ng Panginoon, okay, makakaranas tayo ng suffering, pero tanda po natin, yun ay kasabay ng ating paghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. So, yun po yung dalawa na pinagsama. Makita natin na kung tayo ay nais nating gampanan yung ating Christian duty, okay, kung ano yung halagahan ng ating kaligtasan, okay, kung ano ang kaakibat na tungkulin ang magpapakita ng ating pasasalamat para dito. Okay? So, pagkatapos nating malaman na napakahalaga yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ano ba yung mga tungkulin na kaakibat sa atin? At dapat nating ipakita yun bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Tanda natin na tayo ay iniwan ng Panginoon dito sa lupa bilang mga alien o nangigibang stranger, okay? Mga ay hindi tayo, foreigner tayo dito sa mundo nito, pero tanda po natin, tapos nating makilala si Jesus Christ, kinakailangan ipamuhay natin ang ating buhay sa liwanag ng eternity, sa liwanag ng heaven, at sa liwanag na siya'y muling babalik. Okay? So again, ang tatalakayin natin sa ating pag-aaral, what is our Christian duty as we suffer in this world pursuing holiness in the light of Christ's return? Okay? Ano yung mga tungkulin natin na ating kakaharapin habang pinupursyo natin o hinahangad natin na maging banal, okay, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Meron po tayong 3 punto, okay? At ito yung pag-aaralan natin yung unang punto, pero kalahati na. Okay? Una, ano yung nagpapalakas loob sa atin? Okay? Pangalawa na punto ay yung instruction o pagtuturo. At yung pangatlong punto ay yung intention. Ano yung hangarin o balak
dito. Bakit yan? Okay. Punta tayo. Ngayon pa lang tayo magsisimula sa ating pag-aaral. Verse 7. Okay. Yung the incentive, ano yung nagpapalakas loob sa atin? Okay. Ano yung sabi sa verse 7? Sa wikang English, the end of the end of all things is at hand. Okay? Ito po yung nagpapalakas sa loob sa atin. Ibig sabihin, nalalapit na. Yung sabi dito sa Tagalog, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng wakas o the end sa Greek word? Ito po ay, sa Greek ay ito ay telos. Okay? Kapag translate po natin yung end, ito ay minsan ay nagpapahulugan ng mali. Kasi ang nasa isip natin, it conveys the idea of cessation. Ibig sabihin, paghinto, tapos na. Okay? Kumbaga lang, sumasakay kayo sa train, ito na yung dulo ng train station. Ay, yun ang nasa isip natin. Pangalawa, ito ay nangangahulugan ng termination o pagtatapos na. Para bang sa graduation na, tapos na. Wala nang pasok bukas, tapos na. Okay? Pero, hindi po ibig sabihin ng telos o end ay yung paghinto o pagtatapos. Hindi po ginamit sa New Testament ang ganoong kataga. Okay? It never used of some kind of chronological end as it simply means something stop o tumigil. Ang ibig po sabihin ng end, it always the idea of consummation. Sa Tagalog po ay kaganapan, naganap. Okay? Kung bibigyan pa natin ng kaisipan pa yan, it has the idea of goal achieved. Yung may layunin, nakamit mo na yung layunin mo. Or result attained. O natamo mo na yung resulta. O isang layuning natupad. Yan po ibig sabihin ng end. Okay? And also, taglay din nito, it has the idea of fulfillment realized. Okay? Or ultimate destiny. Okay? Katuparan na tanto ng pangwakas na tadhana. Okay? So again, hindi po lamang ito katapusan ng isang bagay. Ito ay kulminasyon o konklusyon, ang tagumpay, ang layunin, at ang pagsasakatuparan, ang katuparan, at ang kaganapan. Okay? Kaya sinasabi diyan, so he'd say, the consummations of all things is at hand. Katapusan, katuparan ng lahat ng bagay ay nalalapit na. So, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung pagbabalik ni Kristo. Kasi yung consummation, yung katuparan ay hindi po binanggit na hindi niya sinabi, the consummations of your trouble is at hand. Hindi po binabanggit yung natapos na yung difficulties mo, hindi po natapos na yung trouble mo, o natapos na yung sitwasyon mo, kundi binanggit ay natapos na ang lahat ng bagay o the consummations of all things. Okay? So, yung po kasing hindi niya sinasabi sa mga Kristiyano, tapos na yung paghihirap nyo, tapos na yung pag-uusig nyo. Hindi eh. Ang binabanggit po dito ay yung the consummations o sa katuparan ng lahat ng bagay. So, maliwanag po na ang consummation na ito of all things points directly to the second coming of Christ. Okay? So, ang katuparan po daw ng lahat ng bagay ay direktang tumutukoy saan? Sa ikalawang pagparito ng Jesucristo. Okay? Yun po ang binabanggit dito. At yan po ay makikita nga natin sa 1 Peter pa lang, chapter 1, verse 5. Ano yung sinasabi niya? Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa muling panahon. So, sa wikang Ingles, ready to be revealed in the last time. Okay? So, yun po yung gustong ihayag
yung pagbabalik muli ng Panginoon. And then sa verse 7 naman ng chapter 1, sabi niya, upang ang pagsubok sa inyong mga pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira gabagat ito'y sinusubok sa magitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalulahati at ikararangan sa pagpapahayag ni Kristo. Okay, again, yan po yung binabanggit, the appearing of Jesus Christ. Okay, so yan po yung binabanggit dito ni Pedro, yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. The revelation, okay, of Christ. Okay? Ito po ay patungkol sa second coming ng Panginoon. Mukhang naumit ko ba yung ano? Parang wala. Okay. Naumit ko po yung isang slides. Okay. Na mapapansin din po natin, sabi niya, is at hand. Okay? Ang word pong is at hand, ibig po sabihin nyo sa Tagalog, malapit na. This is only one word sa Greek po na ibig po sabihin to come near, ay lumapit. So the end of all things is about to arrive. Sa Tagalog nga po ay malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Okay? So malapit na. Okay? Malapit na. Okay? So ito po yung pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Okay? Ito po yung next event na mangyayari anytime at yung sinasabi ni Peter. Okay? Na dapat ang mga Kristiyano ay dapat nag-anticipate o hinihintay ito sapagkat malapit na pong dumating ang Panginoon. Okay? So, yun po yung binabanggit po dito. Okay? And then, dito nga sinasabi nga dito sa 1 Thessalonians, tingnan nyo nga. Ano sabi niya? At upang hintayin, okay, so nasabi ni Pablo na hintayin natin to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus Christ, which delivered us from the wrath to come. Kung papansinin po natin, ganong katagal na yan, na inutusan sila maghintay. Pero sabi, malapit na. Ilang years sila naghintay? 2,000 years ago. Ang tagal, no? Okay? Sila ay naghihintay. Okay? Kay Kristo. Nakalipas na 2,000 years. Pero, ang sabi sa kanila, maghintay. Okay? So, anong ibig po sabihin noon? They are waiting. That waiting creates a pilgrim mentally. Okay? Ibig sabihin, habang naghihintay ka, sa iyong kaisipan, ay naglalakbay ka lang. Okay? Lumilikha din ito ng sojourn mentality. Na ikaw ay talagang, di ba sabi niya sa mga mananampalataya sa kayo'y mga alien, kayo'y mga naglalakbay, kayo'y hindi yan ang permanenteng tahanan mo. Okay? So, ganoon din po, habang naghihintay tayo, ibig sabihin, ipinapaalala nito sa atin na ikaw ay isang mamayan. Okay? Isang alien ka lang dito. Hindi ito yung talagang tahanan mo. Ikaw ay isang citizen of heaven. Hindi ito yung talagang tahanan mo. So magantay ka lang habang sinasabi sa'yo magantay ka. Okay? At ito ay sinasabi din, it's just waiting to be taken there. So hinihintay ka lang pumunta doon. Okay? Ano hinihintay mo? Yung pagdating ni Kristo. Na magpakita siya para siya ay dalhin kanya doon. Okay? Maliwanag po ba yun? Kasi sabi ng iba, ang tagal-tagal naman. Okay? How could they be waiting then? At hanggang ngayon ay naghihintay tayo. Kailan? Hanggang kailan tayo maghihintay? Ano sagot ng Biblia? Hanggang kailan? At sinabi sa kanila, ito yung time na umakay si Jesus Christ sa langit. Okay? Nakatingala silang ganoon. At ang sabi ng anghel, sabi niya, at sinabi niya sa kanila,
ni Jesus Christ din. Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapanahunan. It is not for you to know the time or season. Hindi pinaalam kung kailan siya babalik. Okay? So, maliwanag po dito that God hasn't chosen to tell us when Jesus will come. Hindi po yan kagustuhan po ng Diyos na talagang hindi sabihin kung kailan siya darating. Bakit? Anong dahilan? Merong obvious na reason. Kasi bakit? Tingnan nyo. Kung alam daw natin kung kailan darating si Jesus, aalis nito ang isa sa mga nag-uudyok na motibo sa buhay ng iglesia. Okay? Ano yun? Sa madaling salita, kapag mangyayari niyan, magiging tayong tamad. Kasi sabi niya, hindi pa naman malapit siyang dumating. Kung baga nanay mo, umalis pa. Hindi mo na ako maglilinis. Isa-isang buwan pa dadating nanay ko. Next week na lang. Tamad ka. Kasi alam mo, malayo. Naalala ko yun, ang tatay ko pag napunta sa Saudi, pagbabalik mo, ayusin namin sa sakyan. Lagi naman nasisira. Kailan naman dadating. Diba? Mali eh, kasi nga kung kailan lang dadating, doon mo lang check up, dapat lagi mo check up. Ako yan, gano'n tayo. Pag alam natin malayo pang dumating, tatamat-tamat tayo sa kanalang. Ang masarap nga, nung malapit na sira pa. Nangyari po yung sinundo ko. Nasira pa. Punta pa naman kami sa duty free. Tuntua ka pa naman, mamimili ka sa duty free. Eh, nangyari, naggagawa ko sa duty free, sila namamasyal. Mali. Makita niyo yun? Kasi nga, tatamat-tamat. So, pangalawa, kung tayo naman ay alam natin, malapit na siya, bukas na siya dadating, eh, mag-aalangan na tayo ng gusto. Mapapanik na tayo. Uy, ano pag gagawin natin? Baka hindi mo matapos-tapos. Gaya kahapon, eh, di ba nag-conference kami, yung message ko, i-transfer ko sa laptop. Ayaw, masave. Taranta ko, call up rin. Call pa ako kay CJ, kay Kim. Hindi ko magawa-gawa. Ano ba yan? Hindi ko kaya. Eh, natataranta ako. Kasi isang araw na lang. Hindi kagaya ng Lunes hanggang isang linggo mo ginawa. Eh, kasi nga, ganyan, may balikbayan kami, Lunes, may ginawa pa, tapos nasa conference kami. So, naubos yung ano ko. Pag ganun ako kung matataranta ka. Okay? So, kaya, inano yun. So, ang ginawa ng Panginoon ay inalis niya ang parehong mga iyan at lahat ay kailangan mamuhay ng may pag-asa. So, we live in expectancy. Kaya inilihim niya. Okay? Maliwanag mo ba? Okay. At paano makita natin yan, yan din ang sinabi ng Panginoon. Ay, sorry. Mamaya na muna yan. Eh, susunod yung Matthew muna. Mamaya. Okay? Ayan. Tingnan niyo sa Matthew. Sabi ng Panginoon, tungkol sa araw at oras na yun, okay, yung pagbabalik ni Jesus Christ, ano sabi niya? Walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel. Hindi sinabi sa anghel, baka ikwento ni Gabriel, i-chismis. Wala. Kahit yung anak, si Jesus Christ, hindi niya rin. Ang ama lang. So, wag tayong manghula na sabihin natin, dumating na ang Panginoon. Okay? So, yan po ay makikita natin dito. Mayroon tayong ilustrasyon. Iba-iba po yung katuruan. Hindi yan. Balik tayo doon sa ano. Oops. Yan. Marami pong katuruan. Ito yung tinatawag na eschatology. Okay? So, may unang bahagi, yung tinatawag na rapture. Ngayon po ay nandito tayo na church age. Okay? Sa Bible, kailan po ba yung last hour? Simula nung dumating si Jesus Christ, nung ipinanganak siya, yung po ang tinatawag na last hour. Okay? At yung evil age, simula po nung flood, nung kay panahon pa ng ni Noah, nandun na po yung kasamaan. Okay?
So ngayon dito po nagkakaroon ng iba't ibang katuruan o kaisipan na itong una, yung rapture po, hindi po bababa si Jesus Christ sa lupa. Ito po yung lupa eh. Okay? Doon lang po siya sa lapaap. Okay? At meron po sinasabi sa Biblia na 70 weeks na tribulation o 7 years tribulation. Dito, bababa si Jesus Christ sa lupa. Okay? So, yung merong iba, hindi sila naniniwala sa rapture dito. So, ang iniisip nila dito, kaya sinasabi nila, alam ko naman sinasabi sa Bible may 7 years eh. Okay? So, doon na lang ako, doon ko na lang hihintayin ang Panginoon. So, yun ang kaisipan nila. Ang tanong, kung mabubuhay ka dito, kasi mahigpit ang talagang persecution yan. Nung binasa ko po yung proposal tungkol sa Sogo, Soji Bill ba yun? Yung tungkol sa bakla ba yung gano'n na pag ikaw ay pastor at sinabing ikasal mo sila at tumanggi ka at kukulong ka, imagine mo yun. Okay? At kapag yung babae na homo pumusok sa toilet ng babae at pinaalis mo sila, ikaw na talagang totoong babae, mahusga. Imagine mo, ang pinoprotektahan yung hindi natural, imagine mo, ganun kasama ang mangyayari. Imagine mo, maparusahan ka nila. Nangyari yan sa Amerika, di ba? Yung bumili ng cake, hindi niya pinagbilang dahil nga parehong lalaki. Dinimanda pa yung nagtitinda ng cake. Imagine. And I hope hindi mangyayari yan sa Pilipinas. Pero imagine niyo ganun katindi ang mangyayari sa panahon ng tribulation. Pahihirapan ka. Kaya kung sasabihin mo ay dito na ako magsisisi. Okay? So dito ako mamumuhay ng kabanalan sa susunod na after 7 years. Hindi ka naghihintay. Yun ang kaisipan ng iba. Okay? So I hope na whatever. Meron namang iba na hindi naniniwala dito sa 7 years tribulation at wala na ring millennium time. Basta babalik na lang din ang Panginoon. Pero makita natin, maliwanag po sa banal na kasulatan, may mga maraming talata, okay, na sinasabi diyan, okay, sa muling pagbabalik ng Panginoon, na siya'y magbibigay sila sulit sa Kanya, handang humukom sa mga buhay at sa mga patay, who shall give account to Him that is ready to judge the quick and the dead. So, baka huli ka na. Okay? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, babalik ulit tayo dito. Ito yung sinasabi, the great white throne. Aharap ka dyan. Kaya kung hindi ka handa, hindi ka nagsisi, okay, sa buhay mo, hindi ka naging mananampalataya, pagbabalik ng Panginoon, hindi mo nga alam kung kailan eh. Diba? So, baka huli na ang lahat. Okay? So, kaya ngayon pa lamang ay mamuhay na tayo na may kabanalan kasi sa babalik ng Panginoon, hindi na siya para iligtas yung mga makasalanan, kundi ang ililigtas niya lang ay yung mga kanyang mahirap. Okay? So, dako tayo dito sa verse 7, sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Okay? So, kinakailangan we are to live expectancy o pag-asam that the one who is coming will come as judge of the living and the dead, and that is very near. So wag na tayong umasam na sabihin natin, meron pa namang 7 years. Di pa naman nangyayari 7 years. Okay? So, sabi dito, malapit na. Anytime, God will come at i-judge niya po yung mga tao. Kaya ano sabi po ng Biblia sa New Testament? Ang dami po. Sabi niya, sa Romans chapter 13, verse 11 to 14, gawin niyo ito dahil alam niyo panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit malapit na ngayon. Kaysa nung kayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Nalalaman natin
na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at talaga na natin ang ating sarili saan? Sa paggawa ng mabuti. Alam niya, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsisaya, sa paglalasing, sa kalaswaan, sa kahalayan, sa alitan at inggitan. Okay? So, habang hinihintay natin ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoong Hesukristo, ang paghariin ninyo sa iyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Ang dahilan? Because He could come at any moment. Diba? Malapit na. Okay? At ano pa? Sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 31. Mga kapatid, itong ibig ko sabihin, malapit na ang wakas ng panahon. Kaya mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ano nga ba yung sabihin? Okay? At ang mga nananangis na parang hindi nananangis. Ang mga nagagalak na parang hindi nagagalak. Ang namimili na parang walang ari-arian. Kita nyo, ha? At ang mga may tinatamasa sa sanlibutan ito na parang walang silang tinatamasa. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi magtatagal. Okay? So, sinasabi dito ni Pedro na mas mabuting hawakan ninyo ng maluwag ang lahat ng bagay sa buhay na ito. Yung possessions, yung whatever. Huwag yung may quit ang kapit. Para bang doon kayo nakaasa. Kasi lahat naman niya mawawala. Okay? Sabi niya, di tayo magtatapos, don't get too embroiled. Okay? Huwag kayo daw masyadong masangkot sa buhay na ito. Sa mga emosyon na ito. Sa mga ari-arian. Sa mga relasyon na ito. At sa ekonomiya. At huwag daw tayong masyadong get too involved. Okay, kasi it is moving very fast towards its end. Matatapos ito. Okay? Sabi na pala, mapapala mo, makamit mo ang buong sanlibutan. Maraming tao talagang gustong-gusto magkaroon ng mga possession sa mundo nito. Okay? Pero lahat yan may iiwan mo. So, doon naman sa pag-aasawa, tinignan mo yung komentary na iwan ko nga yung komentary. Hindi na may ibig sabihin yung hiwalay mo yung asawa mo o yung relasyon ng lalaki o babae, pababayaan mo. Hindi yung, kasi nga, pag ikaw, tinignan ko yung konteksto. Kasi siyempre, ang konteksto pa doon ni Pedro, kung kaya mong maglingkod na walang asawa, but the better. Kasi nga, asikasuhin ko yung asawa mo, di ba? Yung babae, asikasuhin mo yung lalaki, tama? So, nakakahadlang yun sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Yun yung konteksto. Pero hindi ibig sabihin, kung may asawa ka, ayaw din naman yung hiwalayan mo yung asawa mo. Kaya lang, huwag mong maging dahilan yung pag-aasawa mo dahil sa iyong paglilingkod o pagmamahal sa Panginoon. Liwanag po ba yun? So, mahalaga yung, kasi mahal mo ang asawa mo. Sinusunod mo yung asawa mo, kamusta mo naman yung relasyon mo sa Panginoon? Tapos, kung ang asawa mo hindi pa believer, hindi naman mo kasama sa langit yun. Kaya mo, yung pa ang naging dahil, yun ang idinadahilan mo. O kaya naman ang ginadahilan mo, yung trabaho mo. Sayang. Sayang itong aking farm. Sayang itong aking masyon. Baka manakawan, kaya hindi ako napunta. Hindi. Kaya ito yung sinasabi, huwag tayo masyadong masangkot sa buhay na ito, masyado tayong emosyon. Mas pinapahalagan natin, ayaw natin sumimba, dahil may tindahan tayo, sayang kita, baka manakawan tayo, hindi tayo pupunta, walang tao, di ba? O yung relasyon natin, di ba sabi, ang sino mang
umibig sa kanyang asawa, nanay o tatay na higit sa akin, hindi ka karapat. Huwag natin maging dahilan yun. Mas asamin natin yung darating na ang Panginoon. Kasi dadalhin niya tayo doon sa kaluwalhatian. Okay? Yung pong ibig ko sabihin ko, na anytime, nakakalungkot yung iba, wala pa. Sabi, matagal pa naman dumating yung Panginoon. Asikosuhin ko muna yung pamilya ko. Anytime pwede pong mawala pa. Either dumating ang Panginoon o ikaw naman ang mawala sa buhay ko. Okay? So I hope na habang hinihintay natin ang Panginoon, okay, gampanan natin ang ating tungkulin, okay, mamuhay tayo ng may kamanalan kasi tinitingnan tayo ng tao at tayo'y magsilbing patuto. At dahil din, kaya tayo nagiging matuwid ang ating pamumuhay kasi alam natin, anytime, darating ang Panginoon. Okay? So, sana ay makita po natin ang kahalagaan ito at marami pa po ito. Mahaba pa po ito, kaya lang puputulin ko na rito. At baka mabulunan naman kayo at sa iyong pag-aaral. Kahit ako nung nag-aaral ako, hindi kaya ng aking kaisipan na i-absorb ang mga tatang ito. Pero ito'y magandang katotohanan. Kasi minsan ay talagang nadadaya tayo ng mundo, mas pinapahalaga natin yung mga material na bagay, yung ating mga emosyon o possession, relasyon, o yung mga tinatangkilik natin sa buhay. Okay. Sad to say, yung iba sa atin dyan, hindi napunta sa church. Okay. Dahil busy sa trabaho, kailangan may babayaran daw, maraming nakakalungkot mga kapatid. Sana huwag maging dahilan yung mga trabaho nyo, mga possessions nyo, o relasyon nyo, o yung nararamdaman ninyo para hindi kayo lumapit sa Panginoon. And lastly, actually next week ko pa ito dapat sabihin, pero tingnan nyo yung sa Hebrews chapter 10, diba? Ano sabi ng Hebreo? Okay? Chapter 10, verse 25. Sabi niya, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Okay nyo? Mayroong iba nasanay na hindi umatin sa church. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Let's encourage one another. Ano sabi? Anong dahilan? Lalo ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, the more na alam natin na the Lord is coming, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. It is the Lord's Day. Okay? Tanda natin, Lord's Day to. Okay? Kung tayo nga may birthday, para sa atin lahat yan. Diba? Para sa Panginoon ito eh. So, pasalamatan natin siya dahil sa kaligtasan at sa kanyang mga pangako sa atin. Okay? Tayo po yung nalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mabiyayang salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, na alam namin na iyong salita ay hindi babalik na walang kabuluhan. Palain mo po ito sa bawat nakapakinig. At sana'y sa diwa ng ito ng aming paghihintay sa iyo ay lalo kaming mamuhay ng may kabanalan kaayusan sapagkat alam namin na kami ay haharap sa iyo at pagbabayaran ang mga nagawang pagkakamali. Ngunit salamat sa iyong ginawa sa bundok ng Kalbaryo na kami ay pinatawad, binura mo na yung aming mga kasalanan at kami ay tatanggapin mo niyan sa kalangitan. Kaya Lord, we are praying sa mga mahal namin sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa mananampalataya, yung aming mga kakilala na hanggang ngayon ay nagmamatigas pa at hindi ka binibigyan ng pagpapahalaga, Panginoon. Kami ay nagmamakaawa para sa kanila na sila'y kahabagan mo rin, makarinig sila ng Ebanghelyo para sila ay maligtas, Panginoon, sapagkat hindi sila makakaiwas sa paghuhukom, sa pagpaparusa mo sa mga umaalipostra sa mga mananampalataya, sa mga tao na hanggang ngayon ay
tinatanggihan ka nila at hindi ka kinikilan ng Panginoon na tagapagligtas ng kayong buhay. Kasakapanin mo po kami, yung aming mga buhay, na sa kabila na kami rin ay dumaranas sa mga iba't ibang kapigatian o problema sa buhay. Pero sa kabila noon ay nagtitiwala kami at doon ay napapatunayan namin na totoo yung aming pananampalataya. At ito ay nakasalig sa iyong salita at ito ay nakasalig kay Kristo. At ito ay nakasalig sa kanyang kabanalan na pinamumuhay namin, Panginoon. Kaya we thank you at pinabalik namin sa iyong papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.